tututukan na rin ng Philippine National Police ang street-level operations ng iligal na droga sa bansa. Pero pagtitiyak ng PNP, mananatili itong bloodless kasabay ng pagtutok din sa mga big-time drug dealer. Si Ryan Lesiges sa report. Mananatili pong bloodless ang atin with respect po sa human rights, pero dapat po palakasin pa rin po yung ating operation sa anti-illegal drugs. Ito ang tiniyak ng Philippine National Police o PNP kasabay sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtuunan na rin ng pansin ng street-level operations ng illegal na droga. Sa kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na hindi nila nabigyan ng atensyon ang paghabol sa mga street-level drug offenders. Ito'y dahil sa pagtutok sa mga malalaking sindikato ng illegal na droga. Kaya naman upang muling mapigilan ang pagkalat ng droga sa mga barangay, iniutos ng Pangulo na muling pagtuunan ng pansin ang mga drug pusher. Kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan na muna natin yung mga small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. Ayon kay Chief PIO Police Colonel Randolph Tuanyo, handa silang tumalima sa kautusan ng Pangulo. Katunayan, inihahanda na raw ng PIDEG o PNP Drug Enforcement Group ang magiging guideline single dito. Pero hindi daw ito nangangahulugan na pababayaan na nila ang mga big-time drug dealers sa bansa. Kaugnay nito ay pinagmalaki din ng PNP ang malaking halaga ng iligal na droga na kanilang nakumpiska sa ilalim ng termino ni Pangulong Marcos. Sa datos ng PNP, mula July 1, 2022 hanggang May 17, 2025, aabot sa mahigit 43 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang kanilang nasamsam. Mas mataas ito ng mahigit 29 billion pesos kung ikukumpara sa halaga ng iligal na droga na nakumpiska sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na abot lang sa mahigit 14 na bilyong piso sa mga kaparehong buwan. So, makikita natin na lalaki po ang figura natin, hindi lamang po tayo magko-concentrate sa mga mapapansin ninyo, ang mga arrest po natin ay mahigit 1 kilo mahigit. Kung mapapansin ninyo, darating na panahon, i-report namin sa inyo na kung saan dadami rin po yung mga small drug offenders po na uhulihin po base po sa intelligence na nakuha po ng ating bagong OIC ng PIDEG po. Palalakasin na rin ng PNP ang koordinasyon sa mga city at barangay anti-drug abuse council sa buong bansa para mabilis na masawata ang street-level operations ng illegal na droga. Gagamitin daw ng PNP ang listahan mula sa barangay sa pag-validate ng mga tulak ng droga para sa kanilang gagawing bloodless anti-drug campaign. Naniniwala ang PNP na may malaking epekto sa peace and order ng bansa ang pagkakaroon ng maraming adik. Samantala, tuluyan ang naipasara ng PRO7 ang 15 pagawaan ng baril sa Danao City sa Cebu. Nitong Mayo 20, nang ilunsad ng Regional Mobile Force Battalion 7 ang isang major combat operation sa barangay Kahumayan na bahagi ng kanilang countermeasures laban sa mga criminal gangs, drug syndicates, private armed groups at terorista. Nag-ugat ang operasyon mula sa matagumpay na intelligence-driven actions mula March 21 hanggang May 16 at dito natuklasan ang illegal firearm production sa lugar. Ayon kay PRO7 Regional Director, Police Brigadier General Red Maranan, 8 ang naaresto habang isa ang kusang sumuko mula sa operasyon. Iba't ibang klase rin ng baril ang na-recover ng mga otoridad. Naniniwala si Maranan na malaking tagumpay sa hanin ng PNP ang pagkakalansag sa paggawaan ng baril na maaring nagsusupply ng mga armas sa criminal gangs, PAGs, maging na mga insurgents tulad ng NPA. Hinikayat naman ni Maranan ang publiko na patuloy na suportahan ng PNP para matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad hindi lang sa buong rehiyon kundi sa buong bansa. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.